Welcome to Donmar TV News Channel. Update, kanina lang bago tayo magsimula, ito yung lumabas na balita. Pinulong ni Pangulong Duterte si Sinas, si Director General ng PDEA na si Villanueva, at saka si DOJ Secretary, di ba? At saka siyempre si Senator Bongo, hindi mawawala yan, lagi nandyan yan. Ang ganda ng medyas ni Pangulong Duterte, no? Taray. Pero alam niyo totoo yan eh. So, miniting na at ang ngayon, tinanggal na sa PDEA at sa PNP. Ang mag-iimbestiga na sa kanila ngayon ay NBI na. Maganda yon. Bakit? Para at least third party. Kasi syempre kung PDEA mag-iimbestiga sa PNP, malamang baka PDEA din ng paboran. Hindi natin masasabi kung ganun man, ha? O kaya naman sa PNP, baka naman paboran din ng PNP. At saka at the same time, yung kulay sa tao, I mean yung tingin ng tao, kaya kayo nag-imbestiga, so pwede nyo i-clear yung mga kaibigan ninyo. So this time, ang si NBI na. So, si Pangulong Duterte, inassign niya kanina ho yan. Ganun no, kabilis ang ating Pangulo para masolusyonan, no? Kasi ang balita ko nga ho, galit na galit ho daw ang presidente. Ang balita talaga medyo nainis siya. Bakit nagkaganon? Alam naman ninyo na si Pangulong Duterte pagdating sa mga kapulisan natin at saka si uniform personnel talagang malapit siya dyan. Kaya nang nangyari yan, medyo nainis ho ang ating Pangulo. Kaya inaayos niya na. Eto may papakita lang ako sa inyo. Malupit to ha? Malupit to. Kayo na lang kung bahalang umusga ha? Sa totoo lang medyo... Sa totoo lang, nung nabasa ko to, dito mo makikita talaga kung sino ang maalam at sino yung walang alam. Ay na lang mo magsabi. Ito. Yan. Ang dalawang babaeng napipinta natin para sa... Ay, di pala natin lahat, ha? Napipinta para sa 2022. Okay? Ayan po si Madam... si Mayor Sara Duterte at saka si Robredo, okay? Tingnan nyo yung sinabi ni Robredo. Unahin na natin sinabi ni Robredo, ha? We affirm, tungkol po ito sa EDSA, yung people power. Sabi niya, we affirm this truth even as we acknowledge that the promise of EDSA has not yet been fulfilled. Hindi pa daw nakukumpleto yung pangako ng EDSA. Ibig sabihin, hindi pa daw tapos. There are efforts to revise history for the personal agenda of a powerful few. Ito pinagbibintangan naman niya dito sa ang mga Marcoses na kesyo binabago daw ang kwento ng EDSA. Paulit-ulit nila yan Nakita ko yan sa video ng Rappler, nakita ko yan sa video ni Lord ng News 5, nakita ko yan sa mga video nila na kesyo binabago daw ng mga Marcos loyalists ang kwento ng EDSA. Okay? Tapos, the challenge now is this. We must find within ourselves that strength, that faith, that fire to continue the work that remains to be done. So, tinitira tong mga Marcos loyalists. Pagdating sa dulo, and in doing so, we must find a way to walk forward together. Tingnan mo nga naman, Yung message niya, kesyo, hindi patuloy yung laban. Hindi patuloy yung pangako ng EDSA. Hindi patuloy. At ang kailangan, banatan itigil sabihin na natin i-challenge natin ang ating mga sarili na magganap tayo ng lakas at pananampalataya. Hindi pala, tama, fake. Paniniwala. That fire to continue the work that remains to be done na matapos yung nasimulan sa EDSA. Dahil meron daw di umanong mga konting tao na nagre-revise ng history. Okay? Tapos, pagdating sa dulo, and doing so, we must find a way to walk forward together.
Pagkatapos mong bumanat, sasabihin mo, let's work together for pambihira ka talaga Tingnan mo yung Tingnan mo yung sinasabi ni Robredo. Pagkatapos niyang banatan, pagkatapos niyang sabihin na hindi pa tapos ang laban, pagkatapos niyang sabihin na ganito, bandang dulo, we will walk forward together. Diba? Hindi ba kayo naloloko sa pagsasasabi niya? Politikong-politiko style ano naman kay Mayor Sara Duterte? Jean Satorn, maraming salamat. Happy 17th birthday sa pamangking kong si Samantha Takulod. Greetings from New Jersey, palakpakan. Ano naman ang sabi ni Mayor Sara Duterte? I find it hard to understand. Nahihirapan akong intindihin. Why this bloodless revolution? Bakit ba itong bloodless revolution na ito, which is yung EDSA, has become the standard definition of freedom for our country? Kung bakit itong EDSA na ito ang naging standard ng kalayaan sa ating bansa. Hindi daw niya maintindihan, ha? Bakit ganon? Ha? And this is standard! At itong standard na ito ay tinutulak sa ating ngala-ngala. To force down our throats by a certain group of individuals ng mga iilang grupo na sa tingin nila sila ang better sa angat sa mga tao. Anong ibig ko sabihin? At least may punto si Mayor Sara Duterte. Anong punto niya? Ito daw mga iilang feeling magagaling, feeling matataas, feeling mga entitled. Ito daw yung mga grupo na pilit na sinasaksak sa ngala-ngala natin na itong EDSA ang standard ng kalayaan. Diba? Sige nga sino may punto sa kanila? Si Mayor Sara may punto siya. Bakit niyo ba kasi pinipilit yung EDSA na yan? Ganun lang kasimple. Bakit niyo ba pinipilit yung EDSA na yan sa ngala-ngala ng mga Pilipino? Na yan ang pinaka-standard. Ng standard ng kalayaan, ng demokrasya. Bakit niyo pinipilit sa amin yan? Para sa mga politiko lang yan parang gayon. Diba? At binanatan pa, mga self-entitled, mga feeling better kayo. May punto si Mayor Sara. May bullseye, sabi nga si Sweet Cradle. Bullseye. Ano yung punto ni Leni Robredo? Hindi ko talaga alam kung ano yung punto niya. Wala siya kasing punto Ang punto niya kasi, we affirm this truth as we acknowledge that the promise of EDSA has not yet been completed. Hindi pa tapos ang EDSA. Ano pa? Yung may mga tao daw binabago yung EDSA, yung history sa EDSA. Okay. The challenge now, ano yung challenge? We must find within ourselves the strength, that faith, that fire to continue the work that remains to be done. So ang challenge daw, dapat makita natin sa puso natin na dapat tapusin ang pinaglalaban natin sa EDSA. Okay. Tapos, in doing so, hanap tayo ng paraan para magsama-sama tayo together. Sige nga paki-explain. Paki-explain. Pagkatapos mong banat-banatan ng mga tao, sasabihin mo, magsama-sama tayo. Para mag-move forward. Sige nga Sino ang taong magsasabing, ang ganda na sinabi ni Robredo? Ang lalim. Ang lalim. Hindi mo kumatarok yung sinabi ni Robredo? Sino makakapagsabi sa atin ng ganon? Wala. Alam mo kung bakit? Ang tawag mo sa ganyan mga statement na yan, statement lang para may masabi, ganon. Parang, okay, kailangan ng statement for EDSA. Sige, kuha ka ng mga researcher dyan. Bahala kayo, basta. Ito na. Okay, basahin ko. Okay, tapos na. Okay na, nakapagbigay na ako ng statement, Ganon lang naman si Robredo. Si Mayor Sara, may pinupunto talaga. Ano yon? Huwag nyo kayo saksak sa baga namin yan. Kung ayaw na yung maniwala dyan sa EDSA na yan, ano ba pakialam ninyo? Ba't feeling kayo magaling, kayo lang magaling? Di ba? Tapos ang usapan. In English nga lang niya. Kayo ho ang ano. Sige nga Sino sa kanila may utak? Kayo mag-judge based sa kanilang pinagsasabi. Halatang halata Diba?
Diyan pa lang, alam mo na kagad kung sino yung presidentiable eh. Sino yung merong determination eh. Sino yung merong tapang eh. Diyan pa lang, makikita mo na sino yung trapo. Kitang-kita mo na kaagad eh. Diba? Sino yung feeling statement, pero wala namang kwenta yung sinabi. O, diba?